oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Malaya ng reporter ng ABS-CBN na si Ces Drilon, cameraman niyang si Jimmy Encarnacion at si Mindanao State University Professor Octavio Dinampo matapos ang 10 araw na pagkakabihag. Balik Maynila na sina Drilon Encarnacion at ang nauna ng pinalayang driver na si Angelo Valderrama. Ngayong gabi, sisimulan po natin ang 24 oras sa lalawigan ng Sulu. Doon po naganap ang punot dulo ng kwentong ito. At doon nakatutok ng live si Rafi Tima. Rafi! Mike Mel, tumagal nga ng 10 araw ang pinakauling hostage crisis dito sa Sulu. Pero nitong nakaraang 24 oras nangyari ang pinakatensyonadong bahagi ng krisis na ito. 12 oras lang ang nakalipas sa pinalawig na deadline ng mga kidnapper. Nakumpirma namin ang balita. Laya na sina ABS-CBN anchor Ces Drilon, cameraman itong si Jimmy Encarnacion at si MSU Professor Octavio Dinampo. 2 tao lang umuno ang sumundo sa mga bihag, bandang alas 12 ng hating gabi. Kasama rito si Judy Snaji, anak ng pangunahing negotiator na si Indanan Mayor Alvarez Snaji. Sinundo daw ang grupo ni Ces sa Danag Patikul Sulu ni PNP Provincial Director Police Senior Superintendent Judas Sirim Kasim at agad idinretso sa bahay ni Mayor Snaji sa Timbangan, Indanan, Sulu. Sa loob ng bahay, puno ng emosyon ang mga napalayang bihag. Mahigpit na yakap ang binigay ni Ces kay Professor Dinampo na siya umunong nag-imbita sa kanila dito sa Sulu. Mainit na raskaldo naman ang agad umanong inihain sa mga pinalayang bihag na puro noodles lang daw ang kinakain sa bundok. Ginamit na rin itong pagkakataon ni Ces Drilon para makaligo. Putikan kasi ang kanyang damit maging kanyang sapatos. Agad namang kinausap ng cameraman na si Jimmy ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng telepono. Sa labas ng bahay, mahigpit pa rin ang pagbabantay ng mga pulis. Alas 2 ng madaling araw, dumating ang asawa ni Professor Dinampo. Kasunod niya si Task Force Comet Commander Brigadier General Juancho Saban. Hindi tulad ng mga naunang bihag, pinili na ng mga otoridad na ilipad pabalik sa Zamboanga sina Drilon kahit pa madaling araw na. Paglabas ng konvoy ng mga sasakyan, dito na unang nasilayan ng media ang mga naapalayang bihag. Hindi mapatid ang ngiti ni Ces habang binabati ng mga kasamahan sa trabaho. Ang kanyang cameraman na si Jimmy, hawak pa ang kanyang camera. Bagamat tila pagod, maayos naman ang lagay ng dalawa kasama na ang kanilang kasamahang propesor. Tama, maipit na kayo. Nakuha mo rin yung camera mo bala. Ayon kay Major General Saban, paumanhin ang unang bungad sa kanya ni Ces Drilon. Sabi niya, sorry, hindi kami nakadaan sa kampo. Pero okay naman. Mula sa Indanan, dinala na sina Ces sa Task Force Comet Headquarters kung saan naghihintay ang 2 night flight capable helicopters ng Philippine Air Force. Habang pasakay, panay ang pasasalamat ni Drilon sa mga taong tumulong anya para sila ay mapalaya. I want to thank everybody. Words are not enough to thank those who prayed for the professor, Jimmy and Angel and myself. Anong feelings sa kalabas na kayo, Ma'am Ces? Siyempre, masayang-masaya kasi Pasasalamat din ang naging opisyal na pahayag ng ABS-CBN matapos makumpirma ang paglaya ng kanilang mga empleyado. 10 araw ding nanatili sa kabundukan ng Patikul sina Drilon, Encarnacion at Professor Dinampo. Mahigit 1 linggo ng pangamba at takot na napawi lamang ng kanilang pag-alis mula sa probinsya. Ilang miyembro na rin ng media ang nadukot at pinakawalan sa bahaging ito ng bansa, pero itong pinakahuling krisis na ito marahil ang magpapabago sa pagko-cover ng media dito sa Sulu. Mike? Rafi, kamusta ngayon ang sitwasyon dyan sa Sulu ngayon at nakabalik na ng Maynila ang grupo ni Ces Drilon at pati si Professor Dinampo ay malaya na? Hanggang sa ngayon, Mike, ay nasa atin pa rin itong ating mga escort na Philippine Marines at mga miyembro ng pulisya dahil naniniguro pa rin itong mga lokal na opisyal dito, pati ang militar at pulisya na ma-secure ang mga natitirang media na nag-cover dito nga sa Sulu. At ayon nga sa kanila, nanatili pa rin ang banta kapag lumabas kami dito sa Holo. Marami pa bang mga armado na mga sundalo at mga pulis na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng Holo at ng iba pang bahagi ng Sulu, Rafi? Sa ating pinakahuling monitoring, Mike, ay may mga movement na sinasabi itong ating mga military sources. Pero ang ilan sakali nagsasabing ito yung mga regular na patrol laban nga sa mga masasamang loob. Pero merong mga sources din na nagsasabing may paghahanda ng ginagawa para sa napipintong operasyon laban sa mga kumidnap sa ABS-CBN News Team. Maraming salamat, Rafi Tima, nakatutok live mula sa Holo, Sulu.
Mula sa lalawigan ng Sulu, agad inilipad ang grupo ni Ces Drilon papuntang Zamboanga City. Sa isang press conference, nagkwento si Drilon tungkol sa mapait na sinapit nila sa kamay ng mga kidnapper. Nakatutok doon live si Marisol Abdurrahman. Marisol? Mel, madaling araw pa nga lang kanina inihatid na dito ang grupo nila Ces Drilon mula sa Jolo dito sa Zamboanga City. At dito na nga rin muling nakita ng napalayang ABS-CBN crew ang kanilang mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Mag-alas 4 kanina madaling araw nang lumapag ang U helicopters sa Andros Air Base dito sa Zamboanga. Lula ng grupo ni Ces Drilon mula Jolo. Bukod sa mga matataas na opisyal ng AFP at PNP, sinalubong sila Ces ng kanilang driver na si Angelo Valderrama, na nauna ng pinalaya ng mga kidnapper noong June 12. Kumusta? Angelo, kumusta ka? Okay ka lang? Kumusta Angelo? Okay lang po. Okay? Pagdating sa lungsod, agad sumailalim sa medical check-up sina Ces bago tumuloy sa isang pribadong resort dito. Pasado na 5 naman ng madaling araw nang dumating si Senador Loren Legarda, kasama si ABS-CBN Executive Maria Ressa at mga kamag-anak ni Ces at cameraman nitong si Jimmy Encarnacion. Masaya. Gusto namin siya makita muna. Thank you. Gusto namin siyang makita ngayon, no? So we'll make sure we'll get it. Dumiretso sila sa La Vista del Mar Resort kung saan nagkaroon ng reunion kasama ang kanilang mga kaanak matapos ang 9 na araw na pagkawalan. Bandang alas 11 ng umaga, humaraw sa media sina Ces at Senador Loren Legarda. Ayon kay Ces, maayos ang pagtrato sa kanila pero yun ang may pahiwatig sa kanyang pananalita. I can say generally that we were treated well, generally in a perverse kind of way, parang fatten. Yeah. Ayon kay Ces, hindi sapat ang pasasalamat sa lahat ng tumulong sa kanila, lalo na raw sa senadora. I thank so much Senator Loren Legarda here. We were together, you know, in ABS-CBN and at a time when there was no one everybody was out of reach. At one point in our captivity, and Loren was a lifeline to us. So I really thank Loren. It was my Christian duty to help you, sis. Yeah. Ma'am, ang gawin ang press ko nandito. And of course, sa mga kasamahan ko sa media, alam kong nagdasal kayo para makalaya kami. Hindi pa may detalye ni Ces ang buong pangyayari habang iniimbestigahan ang nangyari sa kanila. Pero malinaw daw na may nagtraidor sa kanila.